We're calling the Vice President, Sara C. Duterte. I'm sorry, Your Honor, she's not present today. All right. Let it be placed on the record that we called the Vice President to give her the continuing opportunity to present her evidence, including countering the testimony of Ramil Madriaga, but of course that is through the justice members. Siyempre, partikular na. Akala nyo, pinagagalaw yung baso doon sa parang statement din. Ano masasabi mo dyan sa iyong partikular? Medyo parang weird yung nangyayari. Dahil, Here we go. no, bago magkaroon itong Justice Committee meeting, para pag-usapan yung articles of impeachment, dalawa ang nag-file sa Supreme Court na wag ito matuloy. Yan. Diba? Si learned na si Torion. Yung abogado ni Juan. Bobby Torion. Kibuloy. Yeah. Parang hindi rin maganda yung record ng kanyang pagkakalala. Tapos, ito namang sumunod, dahil parang hirap kasi na pigilan yan, kung hindi naman aggrieved party. Sasampa ng kaso. Parang medyo nagkamali. So, humabol. Nagsampa rin ang kampo ni Sara Duterte na itigil itong impeachment na ito. Nakakatawa lang yung dahilan. Dahil yung mga dahilan na ginamit nila, yan yung mga dahilan na ibinaba ng Supreme Court sa pagpatay ng impeachment laban sa kanila last year. At ngayon, na yung mga hiningi nila, ginagawa ngayon sa Kongreso, sa Justice Committee, ay pinapatigil nila. Nagalit. Pinapatigil nila. At sabi, magkaroon ng hearing para marinig yung side nila. Correct. Dito sa articles of impeachment na ito, sino ba sampal itong mga to? No? Para magkaroon sila ng pagkakataon para ipaliwanag. Yan. Sabi pa nga ni Vice President Sara, there will be a bloodbath. Diba? Tapos, hindi naman pala haharap. Pinapatigil pa. Tapos yung bloodbath, naging bubble bath. Ano ba talagang gusto nila? Ano ba talagang gusto nila? Hindi yan kritisismo. Wala. Observation lang yun. Observation lang yun. No? Tapos, naglunsad pa sila ng bagong koalisyon. Itong Rage. Wala yung E. No? Para, alam nyo, kailan binuo yan? Nung eve, bago magkaroon ng Justice Committee hearing. Very maganda yung timing. No? Panakot yan Panakot yan doon sa mga kongresista. Galit kami. No? Kung kakampihan nyo yung mga gusto mag-impeach, harapin yung aming galit. Kaya rage Without the E. Without the E. No? Yun yung nangyari. Hindi ko alam kung may natakot. Hindi ko alam kung may natakot. So far naman, parang wala naman. No? Pero, nung nangyari na yung Justice Committee hearing, lahat ng sinabi ng Vice President na itong kinuha yung testigo na isang fishing expedition, no? Hindi ko kilala yan. Never ko pa yan na-meet. Yung kanyang denial, absolute. No? Absolute. No? Parang Jesuita. No? Absolute. Yung denial. No? Absolute. Forgive him sa indignation. Pero, nung nagtestigo si Madriaga, ang dami resibo. Detalyado. Hindi lang nagkita sa mga gatherings, no, mga meetings, no, sa mga kampanya, may mga picture pa, no, sobrang detalyado para maging totoo yung denial ng Vice President. Kaya dun sa unang hearing na yun, kalimutan mo na bang ibang issues, dun lang sa first round, medyo lamang na si Madriaga. No? Yung ibang mga sinabi naman niya, dun na yan sa Senate. Dun na yan pag-uusapan, kung may corroboration ba yan, may testimony ba yan. Pero yung una pa lang, yung absolute denial, yari na si Vice President. No? Dahil mukhang nagkita naman sila. No, hindi sila kasing close namin ni Alan Herman. No? Pero mukhang magkakilala naman sila. Maybe in real life.
like this. Kilala naman sila. Hindi ko na lang alam kung ano nangyari sa painting. Pag-usapan ni... Iba na tatalakay doon. No? Oo, iba na yung tatalakay doon. Pero ayun lang, sana ito pang mga susunod na mga session nitong Justice Committee, medyo galing-galingan naman nila. Galing-galingan naman Step nila. up. No? Kumuha sila ng PR na katulad ni Alex. Dami mo na claim. Dami na. Para hindi naman sila pinupulot sa kangkong. Yeah. Oo, nagtatanggal pa ng kangkong eh. No, isang araw, nagtatanggal pa. Oo. Tapos ito kasi Baste eh. Hindi ako nagsabi nun ha. Never ko sinabing supot siya. Si John B. ka nagsabi nun ha. Hindi ko sinabing bakla siya. Si Kwan yun ha. Si Madriaga yun ha. Linawin natin. Doon na muna. Yeah. Doon na muna. Pasensya ka na kung sinama ka namin. Kanina sabi ni Kong, medyo nag-extend na siya sa amin, kaya pwede na kayo magtanong sa kanya. Ako una magtatanong doon ko sa sinabi ni Sec mismo. Marami nagsasabi, pinipigilan lagi ni Kong Jinky, kasi nga, hindi naman trial. Di ba? Yung parang, ang ano is, ano yung Probable cause. Probable cause lang. It's a hearing. Ikaw ba, Kong, paano papaliwanag sa taong bayan na ito nga, hindi dapat ito yung parang bubusisiin mo na kagad lahat ng mga sinabi niya. Pero hinahanap kasi ng taong bayan. Ang kabilang ako sasabihin naman, hindi kami binigyan ng pagkakataon. Di ba si Paolo Marcolas, hindi binigyan ng pagkakataon na magtanong. Anong take mo dyan? Well, basically yung proseso na meron tayo ngayon sa Justice Committee is, at tulad niya na yung sinasabi nung aking mga kasamahan, no, it's a determination of probable cause. Kumbaga, tinitingnan natin kung may basehan ba talaga na mag-proceed ang impeachment complaint dun sa Senado for the trial. Kaya nga po, ang discussion sa amin, ang mga tanong namin, limitado lang dun sa evidence na provided at that stage. Very Diba? important. So, hindi nyo pwedeng atakihin yung integridad, credibility ng witness because we're taking into consideration the documents, the testimonies, the affidavits na nandyan. Siguro ko ang difference lang nito is many of these evidences have already been discussed in previous hearing. Opo. Kaya ang level ng awareness ng taong bayan medyo naghahanap sila ng bago, di ba? Naghahanap ng bago. Pero wag nating kakalimutan na yung naunang impeachment hindi naman yung pinag-usapan eh. Sabi nila, wala naman bago doon eh. walang bago. Paano magkakaroon ng bago? hindi naman kami hinarap ng Vice Presidente. Hindi na tuloy. Diba? Hindi pa naman nagkaroon lang, nakalusot lang sila sa procedure. Kaya ngayon, inaayos natin yung procedure. At hanggat hindi pa nasasagot at hindi pa nagkakaroon ng trial, the House is perfectly in place. It's in the position to pursue, diba? To pursue based on the evidences presented. Medyo tricky lang kasi minsan kahit kami mga members ng Justice Committee, hirap i-differentiate kung hanggang saang extent ang tinatawag na probing questions, di ba? Kasi basically pag nagtanong ka, you're probing. Diba? Pero may appreciation is pag nagkaroon na ng personal interpretation or conclusion ang resource person, if it requires the conclusion or appreciation ng resource person, yun ay pwede na natin consider na probing question. Dapat face value lang ng testimony. This has never been quite done before because in previous impeachment, palaging third way naman ang ginagamit. Yung 1/3 of the House na immediately. So walang masyadong ganitong proseso. So ngayon lang, especially now, dati naman meron siguro mga attempts before, pero wala namang ganong social media coverage. Dahil po ito doon sa Supreme Court ruling na yung sa unang Then again, tama si Sec. Ronald, dahil to sa Supreme Court ruling na kailangan may due process. Kaya kung pansin nyo, every time kami nag-move to a resource person, kahit wala doon ng Vice Presidente, pinapatawag siya. Just to put on record that they've been given the opportunity to respond. At yung Supreme Court ruling na yon ay dahil sa petition ng Vice President. Correct. Na para humiling ng due process. Correct. Wala bang due process? Ito yung pinaka-due process na nakikita natin na I think kung i-compare sa mga ibang nakaraang
mga procedure, no? Similar proceedings. Ito na siguro yung by the pinaka. book talaga. Even the way we call it, like parang ang merong hearing proper, we're very precise. Kung ano ang language ng rules, yun din ang sinusunod natin. Oo nga, kasi- Nakalagay pa nga sa petition na para i-TRO ito, ay may nagbanggit daw na ito ay mini trial. Sino kaya yun? Sino kaya yung nagbanggit na yun? Yung ba ay congressman? Hindi. Yung ba ay kasama sa Justice Hindi nga. Yung ba't nakasama Yung sa petition? Yung heckler eh. Ay, nako, pahamak talaga. Pati nga yung mga painting nakikita na natin ngayon, di ba pinagdidiskusyonan? Pero parang yung painting hindi nga yun yung pinaka-issue eh. Again. Pero naging issue. Naging issue.